Mapagpalang umaga mga kapatid at welcome sa 8 AM service ng Bread from Heaven Christian Fellowship. Inaanyayahan po ang lahat na magsiupo at ihanda ang ating puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos. Bago po magsimula ang ating service, narito po ang mga announcements para sa linggong ito. Sa bagong taon na 2024, pag-aralan natin ang mga gawa ng ating Panginoong Jesus sa Aklat ng Marcos. Ang tema natin para sa unang quarter ng taon ay Following Jesus, the Servant King, galing sa Marcos 10 verse 45. Pagbulay-bulayan natin si Jesus, ang ating naglilingkod na hari. Pag-aralan din natin sa ating Wednesday prayer service ang ministeryo ng ating Panginoon. At sa susunod na prayer service ay ating ipagdasal ang Christian Education Ministry ng ating simbahan. Inaanyayahan din namin lahat na sumama sa ating prayer service para sa ating mga pangangailangan sa ating pamilya. Magkikita-kita po tayo online sa Wednesday, January 24, 8 PM via Zoom. Magbubukas ang room sa Zoom 7:30 ng gabi. Bumabalik na din ulit ang mga ministry activities ng simbahan. Kaya inaanyayahan namin lahat ng members at worshipers ng Bread na maging bahagi ng mga iba't ibang ministries. Makikita niyo ang mga iba't ibang ministries ng simbahan para sa mga pamilya, mga bata, mga nagtatrabaho, missions, music at multimedia, at iba pa. Hanapin ang mga ministry leads at ating mga pastors para sa mga detalye. At naway magagamit niyo ang mga abilidad na binigay sa inyo ng ating Panginoon para mas maitaas ang kanyang pangalan sa mga activities at programs natin. Babalik na sa susunod na Sabado ang Young People's Fellowship, January 27, 6 PM. Inaanyayahan namin lahat ng young people sa edad ng 15 na pataas na sumama sa fellowship namin. Dalhin din ang inyong mga kaklase at kaibigan. Sundin ng YPF sa Instagram, ypf.bread, para updated kayo sa lahat ng activities ng fellowship. Para sa mga ibang detalye, hanapin si Brother Jeremy Santiago at ang ibang YPF Core. Ang susunod na date tayo fellowship ng MKB o Marriage Keepers in Bread ay gagawin sa Biyernes, February 9, 6 PM. Mapapakinggan natin ang testimony ni Deacon Dino Poblete para sa Courage in Chaos Devotional. Kasama din sa panel discussion si Sister Gracie Poblete at Elder Sam Galvez. Para sa ating mga married couples ng simbahan, save the date po! Ang registration fee sa date tayo ay 500 pesos, kasama na ang dinner. Hanapin ang MKB Core para sa mga ibang detalye at para sa registration. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga kaagapay na ang inyong susunod na Bible study at fellowship ay sa January 30, Martes, 2 PM, dito po sa ating simbahan. Hinihikayat natin ang ating mga kasambahay na sumama sa fellowship na ito upang patibayin pang lalo ang kanilang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Kung mayroon kayong mga katanungan o concerns, i-contact lamang po si Sister Lilay Betia. Para naman sa mga working professionals ng Bread, mag-uumpisa na po ang mga small groups ng ating YPRO o Young Professionals Ministry. Ang small groups ay para sa lahat ng mga workers at professionals at pwede kayo mag-meet kahit saan at kahit kailan para mas lalo lumago ang inyong lahat sa Panginoon. Para sa mga detalye paano sumali, hanapin si Deacon Paul Castillo at Sister Marvit Tolentino Uy. Bukod pa sa YPRO ay meron mga iba't ibang small groups ng mga ministries ng simbahan. Kung wala kang small group, ito na ang pagkakataon na sumali. Ang mga small groups ng simbahan ay binubuo upang makatulong at lalong lakasan ang ating buhay Kristiyano. Kaya ngayon, inaanyayahan namin lahat na kung wala pa kayong small groups, pwede kayo mag-register sa labas ng pagkatapos ng service. Tutulungan kayo ng ating mga pastor, elders, deacons, at ministry leads para hanapin ang tamang small group para sa inyo. Gusto po namin ipaalala sa inyo itong mga weekly activities na bukas para sa ating lahat. Kasama na dito ang weekly fellowships, monthly fellowships, at mga doctrinal classes tungkol sa Heidelberg Catechism, Belgic Confession, Canons of Dort. Hanapin lang ang mga pastors at ministry leads kung gusto niyo sumali sa mga activities na ito.
Ang lahat ng activities na ito ay makikita sa Facebook page ng church at sa Bread from Heaven website, www.breadfromheaven.org. Makikita sa ating website ang impormasyon ng simbahan, mababasa ang articles of faith at profiles ng mga ministries. Malalaman kung paano mabibigay ng tithes online at marami pang iba. Makikita nyo rin sa website ang impormasyon tungkol sa mga devotionals ng simbahan, ang 5-minute journey at Courage and Chaos. Inaanyayahan namin kayo na kumuha ng kopya ng mga devotionals na ito. Mapapakinggan nyo din sa website ang Poimenally Yours podcast ng ating minamahal na Pastor Doy Castillo at ang Bread Talks podcast ng Music Ministry. Para mas lalo lumakas ang buhay Kristiyano ng ating pamilya, mag-subscribe sa YouTube channel at i-like ang Facebook page ng simbahan para mabalikan ang ating mga dating services at mapapanood ang mga dating episodes ng preaching ministry ng simbahan, The Covenant Word of God. Makakakuha din kayo ng notification para sa ating mga live premieres ng services. Paalala din sa lahat na may prayer box, comments box at donation box sa labas. Maaari nyo ilagay ang inyong prayer requests para ipagdasal ito ng mga pastors at mga leader ng simbahan. Maaari nyo rin ilagay ang mga donations at tithes para sa bagong sanctuary ng simbahan sa box. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at naway ligtas kayo at ang inyong mga pamilya. Ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon ngayong umaga sa ating service. Welcome po sa ating 8 a.m. service dito sa Bread from Heaven. Lahat nandito ngayon sa Sanctuary at lahat nanonood online. Para sa mga kapatid natin nasa likod, medyo hindi balanse ang barko. Sinaanya namin kayo lumapit. Huwag po kayong mahiya. Those na nandito sa likod, please invite you to come forward. Occupy po natin yung maupuan dito sa harap. Salamat po. And bilang pag-umpisa sa service natin, babasahin ko po ang Psalm 62, ang awit 62. Babasahin ko po yung verse 5 to 12. Bilang pag-umpisa sa service natin ngayong umaga. Okay, Psalm 62, verse 5 to 12. You can follow po on the screen. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, aking muog, hindi ako mayayanig. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan, ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan. Ang mga taong may mataas na kalagayan ay kasinungalingan. Sumasampa sila sa mga timbangan, silang makakasama ay higit na magaan kaysa hininga. Verse 10, sa paningkil ay huwag kang magtiwala. Sa walang kabuluhang pagnanakaw ay huwag kang umasa. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Verse 11, ang Diyos ay nagsalitang minsan, 2 ulit kung narinig ito, na ang kapangyarihan ay sa Diyos. At sa iyo, O Panginoon, ang tapat na pag-ibig, sapagkat kinakantihan mo ang tao ayon sa kanyang gawa. Tumayo po tayo lahat. Mag-umpisa pa tayo sa service natin, sa panalangin. Malangin po tayo. Salamat Lord, aming Panginoon, dahil ang aming kaligtasan at karangalan ay nasa inyo lamang. Titingin kami sa inyo, Diyos, na aming pag-asa, dahil walang mailigtas sa aming puso, isipan, kundi kayo lamang. Kaya kami ngayon ay tumitipon ngayong umaga, pangpurihin ka, O Lord, dahil iligtas nyo kami sa aming kasalanan at sa inyong presensya, ay may kasiyahan na lubos-lubusan. Ngayon, tiyataas namin ang aming service, lahat ng mangyayari at sasabihin ay tiyataas namin para itaas lalo ang inyong pangalan. Aming mga awitin, ang mensahe ng aming pastor, ang pagbigay namin tithes and offerings ay inaalay namin sa inyo.
Salamat, Lord, sa inyong kabutihan sa amin at sa aming mga pamilya. Pinabalik namin sa inyo at papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalang umaga sa ating lahat. Sabi po sa Psalm 46, verse 10, "Be still and know that I am God." Tunay nga pong kapag tayo ay nasa ating Panginoon, kapag tayo ay na kay Kristo, mahirap man ang buhay, ano man ang ating pinagdaraanan, meron tayong joy and peace in our hearts. Tulad nga po ng aawitin natin, sabi po dito, kapag tayo ay nakaka-experience ng bagyo sa ating buhay, feeling natin nawawalan tayo ng pag-asa, bilangin lang po natin o isa-isahin yung mga pagpapalang ating natatanggap at makikita natin na hindi niya tayo pinapabayaan o iniiwanan man. Dahil ang ating Panginoon ay pag-ibig at ang ating Panginoon na ating sinasamba at ating pinaglilingkuran ay buhay. Ating pong awitin ang mga awit na ito na may pagpapasalamat sa ating puso para sa Diyos. Kung bagyo sa buhay mo'y dumadalaw at ang pag-asa'y waring napaparang, pagpapala ng Diyos ay bilangin mo, sisig lang muli ang iyong espiritu. Pagpapala niya'y bilangin mo at kapalang kaloob sa'yo. Bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. May tinitiis ka bang karamdaman? Krus mong buntasan ay may kabigatan. Pagpapala ng Ama ay bilangin, puso mo'y mapupuspos ng awitin. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo. Bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kung iba'y nagtatamasa ng yaman at ika'y nagdarahop ng kamisan, tandaan higit ang kayamanan mo ay ipapangako ni Jesucristo. Kung mabibigat ang suliranin mo, Diyos na may hindi lumalayo sa'yo. Angeles ng Diyos sa'yo ay tutulong dahil sa mahal ka ng Panginoon. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo. Bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't may nagmamahal. Pag-ibig ang siyang pumukam sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay
loob natin di mapapawi kailanpaman. Sa puso't diwa tayo'y salamat, kahit na tayo ay magkawala. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag ilutin na may Diyos tayo't may nagmamahal. Sikapin sa ating paghayo, ipamaligtas sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos, siyang sumakop sa bawat pusong buhay sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo't may nagmamahal. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Ang Diyos Anak, kusang nanaon, pagkat tayo'y Kanyang mahal. Doon sa krus, tayo'y sinako, ngunit nagbagon din buhay sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, napahingan ang pagod ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Maraming pong salamat aming Diyos, aming Ama, sa mga awiting aming inawit na nagpapahayag ng kabutihan mo, nagpapahayag ng kung sino ka sa aming buhay. Nawa, Panginoon, sa mga susunod pa namin gagawin ngayon, maintindihan po namin kung ano po ang gusto mo pong parating sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen.
Mga kapatid, ito po yung ikatlong linggo na tayo po ay nag-aaral sa Gospel according to Mark. So far mga kapatid, paano natin siya lubos na nakilala? Ano pong mga tinatawag nating revelation ang ating nakita at naunawaan at nagkaroon talaga ng malalim na pagbabago sa ating buhay. Meron po ba for the past 2 Sundays? Kung atin pong titingnan, ang aklat ni Marcos ay kanyang isinulat, particularly sa mga Gentile Christians that time na dumaranas ng iba't ibang mga pag-uusig. Minabuti ni Marcos na ikwento ang buhay ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang ministry, yung kanyang suffering and death, and especially ang kanyang pagkabuhay na magmuli. Sapagkat naniniwala po si Marcos, the more na naiintindihan natin, the more na nakikilala natin si Jesus, the more na nagkakaroon tayo ng malalim na kagustuhan na ipamuhay, sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Alam po ni Marcos, anumang pagsubok, anumang hamon ng buhay, ay atin pong mapagtatagumpayan. Sabi nga po natin mga kapatid, gusto ba natin ng good news for 2024? Sabi nga natin, gusto ba natin makatiyak na hindi tayo magugutom itong taong 2024? Sa mga gustong magtayo ng negosyo, gusto ba nating tayo po ay magtagumpay? Well mga kapatid, wala pong good news, only Jesus Christ. Si Jesus po ang mabuting balita. Kung kaya't gusto nating makatiyak na tayo po ay hindi magugutom, Jesus is the bread from heaven. He is the good news, mga kapatid. Gusto po nating makatiyak na tayo po ay magtatagumpay? Thanks be to God. Why? Because we have victory in Christ Jesus. Ang problema mga kapatid, nakalimutan natin ang kahalagahang lalong makilala si Jesus at sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Si Marcos mga kapatid, ipinakita niya ang ating Panginoong Hesus sa kapuspusan ng banal na Espiritu kung paanong sumusunod at gumagawa ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Makikita natin ang Ebanghelyo ni Marcos, mabilis po yung pacing. Sa layuning gusto po niyang ipakita yung tinatawag nating action, yung pong paggawa ng ating Panginoong Hesus. Gumamit po siya ng tinatawag nating literary means upang maipakita, hindi lamang po yung present tense sa kanyang pagsusulat. Ano po? Kundi maipakita po niya at akayin ang mga magbabasa from one event to another event. Ano po? At ngayong umaga, sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Ebanghelyo ni Marcos, hayaan niyo po na pag-aralan natin ang paksang Jesus on the move, doing His Father's business. Samahan niyo ako mga kapatid na basahin ang ating pangunahing teksto ngayong umaga sa Marcos, Kabanatang 2. Babasahin ko na lamang po ang una hanggang 12 talata at sa mga susunod nating pag-aaral atin pong babasahin ang mga iba pang mga talata. Marcos, Kabanatang 1, Kabanatang 2, talatang 1. Ganito po ang sabi sa Magandang Balita, Biblia. Pagkalipas ng ilang araw,
bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkakatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan habang nangangaral si Jesus. Mapansin po natin, mapa-sinagoga, kahit naglalakad, maging sa isang tahanan, sa loob ng bahay, walang tigil talaga sa pagkilos at paggawa ang ating Panginoong Hesus. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Manalangin tayo mga kapatid. Tunay nga po, aming Ama, dalangin namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Maintindihan po namin ang katotohanan ng life is worth living. Simply because Jesus is the good news. Simply because He is alive. He is with us. He will never leave us. Kung kaya't ngayong umaga, ang pakiusap po namin, malayang kikilos ang Banal na Espiritu sa amin. Turuan mo po kami. Huwag mong biguin ang iyong mga anak, maging dito po sa sanctuary at sa mga kani-kanilang mga lugar sa pamagitan po ng iba't ibang mga platforms. Mangyari ang iyong kalooban. For your glory and for your honor, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mapapansin natin mga kapatid, bukod po doon sa sunod-sunod na pagkilos at paggawa ng ating Panginoong Hesus, mapapansin din natin na yung tinatawag nating initiative para tawagin ang isang tao sa hindi lamang sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus, yung initiative para akayin ang isang tao sa pagbabago. Ito po ay makikita natin, hindi ito gawain ng sinumang tao. Ito po ay initiative mismo ng ating Panginoong Hesus. Sa kadahilanan, ito po kasi yung mga kaugalian ng mga religious leaders, mga antagonists, dito sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Mapapansin natin, siya mismo ang nagkukusa upang tawagin ng isang tao sa pagsisisi sa kasalanan at pagsunod bilang kanyang mga alagad. Sa pasimula pa lamang ng ministry ng ating Panginoong Hesus, ang layunin na niya ay tawagin sa pagliligtas sa pamagitan ng pagsisisi at pagsunod. Halimbawa, sa verse 15 ng chapter 1, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Kung gusto nating magkaroon ng katiyakan, mga kapatid, napakahalaga. Hindi lamang ang pagsisisi. Kung gusto nating makatiyak sa taong kasalukuyan at sa mga dating pang taon, napakahalaga ang pagsisisi at pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Mapapansin natin, He came not to call those who are well, na siyang ipinagmamalaki ng mga religious leaders sa kanyang kapanahunan. He came to call those, na nangangailangan ng pagliligtas. Sa mga talata na ating binasa, mga kapatid, makikita natin at least merong 3 pamaraan papaano isinasakatuparan ng ating Panginoong Hesus ang gawain ng kanyang Ama. Una, He sees our faith, mga kapatid. Kung kaya't saan mang lugar, anumang sitwasyon, anumang karanasan, anumang concern ng ating buhay, every time He sees faith, mga kapatid, hindi kanya
tatanggihan. Amen po ba mga kapatid? Ating mapalapakan ng ating Panginoon. Ang sabi po ng talata, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, malinaw sabi ng ating talata, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Alam niyo mga kapatid, ang buhay sa panahon ng ating Panginoong Hesus, particularly sa panahong ito, very public. Actually, in the morning pa lang, ang bahay ay bukas na. Naalala ko po tuloy yung aming probinsya sa Bicol, noong mga panahong iyon. And anyone, welcome. Nakabukas ito at anyone, welcome para pumasok at lumabas. Noong panahon yun, wala pang nakawan. Noong panahon yun. Actually, the door was never shut unless yung may-ari ng tahanan deliberately gusto ng privacy. Actually, an open door ay open invitation sa lahat, mga kapatid. At hindi lamang ang open door ay invitation for all to come in, mapapansin natin ang pintuan ay open direct, sa major na daraanan. Kaya naman, hindi po katakataka ng mangaral ang ating Panginoon sa nabanggit na bahay, wala nang lugar ang sino man na gustong makapakinig sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga natin, jam-pack, yung lugar. Blockbuster. Talagang wala na pong lugar. At ilan sa mga nakikinig ay 4 na magkakaibigan na dala-dala yung kanilang kaibigang paralitiko. Dahil sa wala nang madadaanan, ang pinakamadaling paraan na lang ay tungkabin. Yung bahagi ng bubungan na tapat ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng ating talata, mga kapatid, napakaganda. Nang makita ni Jesus, pansinin po natin, not the faith of the friend, but the faith of the 4 friends. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung tinatawag po nating ministry ng intercession. Yung pong ministry na ipanalangin natin, hindi lamang yung ating pangailangan, kundi ipanalangin din po natin yung pangailangan ng ating kapatid. Sapagkat ito po ay nakakatulong sa paglago ng ating kapatid. At nakakatulong din upang dahil sa pananampalataya ay kikilos ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng ating talata, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, ang sabi po ng ating talata, anak, pinatawad na ang iyong kasalanan. Sa panahon din po ng ating Panginoong Hesus, nang isulat ni Marcos ang nabanggit na ebanghelyo, ito po ay normal na paraan ng pagpapagaling. Ang mga Hudyo ay meron pong paniniwala na ang kasalanan, nakakabit lagi ito. Sa paghihirap ng isang tao. Kung inyo pong maalala, ito yung argument ng mga kaibigan ni Job. Ang sabi po sa Job chapter 4 verse 7, isipin mong mabuti, mayroon bang walang sala na napahamak ang buhay? Meron po silang kasabihan, and I quote, there is no sick man healed of his sickness until all his sins have been forgiven him. End of the quote. So, lagi magkakabit po yun. Kung ang isang tao po ay naghihirap, kung ang isang tao po ay may sakit, ang paniniwala po nila dahil may kasalanan. Alam din naman natin, mga kapatid, sa panahon po natin, meron po tayong ganun ding kaisipan.
na kaya naghihirap ang isang tao dahil siya ay may kasalanan. Minsan ginagawa na lang nating biro. Pagsisihan mo yung kasalanan. Ano po? Pero meron din po tayong ganung katsiipan. Alam natin, mga kapatid, maraming mga karamdaman, maraming mga paghihirap na minsan ang dahilan, ikaw na rin na nagkasala. O dahil sa kasalanan natin. Meron din naman pong pagkakataon na hindi dahil sa ating kasalanan, kundi dahil sa kasalanan ng ibang tao. Kaya tayo dumaranas ng mga paghihirap. Kaya nang marinig ng mga Hudyo, mga kapatid, ng mga antagonist, nang sabihin ng ating Panginoong Sus, anak, pinatawad ng iyong kasalanan, sa kanila ito po ay insulto sa Diyos. Who you? Parang gano'n, no? Sino ka? Di ba? Para sa kanila, ito po ay blasphemy. And blasphemy, gaya po ng ating alam, ang katumbas nito ay kamatayan. Papaanong sasabihin ng ating Panginoong Sus, anak, pinatawad ng iyong kasalanan, sapagkat ikaw ay tao lamang. Kaya naman, mga kapatid, napapansin natin, sa paniniwala ng mga Hudyo, that this man ay makasalanan, at dahil makasalanan, walang paraan para pagalingin kundi patawarin ang kanyang kasalanan. Ang sabi po ng ating talata, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, anak, pinatawad na ang iyong kasalanan. So kung ang paniniwala po nila, siya ay makasalanan, the only way para siya gumaling, dapat siya patawarin. Kaya sa ganung kaisipan, ang sabi po ng ating talata, anak, pinatawad na ang iyong kasalanan. Jesus spoke the word, and what? He was cured. Sinabi ng ating Panginoong Sus, kung kaya't siya ay gumaling. He was cured, therefore, he was forgiven. Kung kaya't yung pong claim ng ating Panginoong Sus ng pagkapatawad ay pagpapatunay pa din siya bilang isang tao may karapatang, may kapangyarihang magpatawad at magpagaling sa sino mang sa kanya ay sumasampalataya. Ang sabi nga po sa talatang 10 at talatang 11, upang malaman ninyo na ang anak ng tao, ang ating Panginoong Sus, ay may kapangyarihang magpatawad, hindi lamang po yon, may kapangyarihang magpagaling. Kaya ang sabi po niya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. Mga kapatid, walang ibang katiyakan, sabi nga po natin, sa taong 2024. Ano man ang ating concern sa buhay, si Jesus ang mabuting balita. Walang ibang katiyakan, mga kapatid, kundi ang katotohanan ng si Jesus ang susi, hindi lamang ng pagkapatawad sa kasalanan, siya din po ang susi ng ating kagalingan. Maaari, naghahanap tayo ng kagalingan ng ating plano sa buhay. Maaari, naghahanap tayo ng kagalingan hindi lamang sa ating karamdaman, kagalingan sa pagkasama ng mag-asawa, kagalingan ng ating anak sa kanilang magandang kinabukasan. Mga kapatid, ang good news, mga kapatid, hindi si Mr. Google. Nakakalungkot, mga kapatid. Ang bilis nating mag-Google. Pero tanungin mo, pakibukas mo nga kay Sekaraya, ang binubuksan, New Testament. Ano po? Mga kapatid, walang ibang susi ng kagalingan at pagkapatawad ng ating kasalanan, kundi ang ating Panginoong Jesus. Lumapit tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya mismo nagsabi, come unto me. Lumapit tayo ng mga nabibigatang lubha. Bakit? Sa kadahilan ng una, ang sabi nga po natin, the moment na nakita niya ang isang pananampalataya, titiyakin po niya. Ano po, mga kapatid? Titiyakin po niya, hindi kanya bibiguin. Pangalawa, na pamaraan ng ating Panginoong Jesus in doing Father's business, not only He sees our faith, but also He calls us. Take note, mga kapatid, He calls us
to Himself. Bakit po tayo nagsisimba every Sunday? Bakit po tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit po tayo nagsisikap na magbasa ng kanyang aklat? Mga kapatid, mahalaga na atin pong maintindihan, Jesus calls us to Himself. Mga kapatid, ano man po ang ating mga kadahilanan ng ating paglilingkod, ano man ang ating kadahilanan ng kagustuhang basahin ang kanyang aklat, manalangin mga kapatid, again, He is the good news, mga kapatid. He calls us to Himself. Kaya naman, titiyakin po niya, hindi kanya iiwan. Titiyakin kanya, hindi kanya pababayaan. Tinawag kanya sa kanyang sarili. Aakayin po niya tayo. Gagabayan po niya tayo. Ang problema, nag-iisa po tayo. Bakit? Kasi, ang hinahanap mo, yung posisyon, ang hinahanap mo, yung laman ng bulsa mo, ang hinahanap mo, yung katanyagan. No. Jesus calls us to Himself, mga kapatid. At tinitiyak niya, sasamahan ka niya, aakayin ka niya. Mapapansin po natin, after calling Matthew or Levi, mapansin natin, Jesus went to the tax collector's home. Sabi po ng ating talatang 15, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi. Again, yung mga antagonistic na kasalo nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Hindi nila maintindihan ito. Paano nangyari yun? Kung ang claim niya siya ay Diyos na nagkatawang tao, kung ang claim niya siya ay may karapatang magpatawad at magpagaling, bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan? Maging si Lucian, mga kapatid, isang Greek writer, ibinibilang po mga tax collectors na adulterers, psychopaths, panderers. End of the quote. Talagang napakasama. Wala kang makikitang kahit katiting man lang mabuti sa isang tax collectors. Ano po? Nung panahong yon, hindi alam ng mga tao kung magkanong buwis ang kanilang babayaran. Hindi nila alam. Ang nagdidikta yung tax collectors. So, ang ginagawa po ng tax collector, talagang kukuha ng mas malaking pera. Hanggat maaari, makakakuha sila ng malaking pera. Pagkatapos, ma-divide, yung eksaktong amount na dapat mapunta sa gobyerno, yung tira na pupunta sa kanilang bulsa. Medyo, ba? Medyo, tawag doon? Hindi po ba? Kaya naman mga kapatid, talagang galit na galit ang mga tao kay Mateo. Walang gustong makisalamuha sa kanya, kundi yung kapwa niya mga tax collectors. Ang sabi nga po, mga makasalanan. But Jesus offered Himself. Come to myself, Come to me, sabi ng ating Panginoon. Hindi lamang bilang isang alagad, in-offer din po niya yung kanyang friendship, mga kapatid. Napansin po ninyo yung ayos ng kanilang salo-salo? Ang sabi po, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Sa panahon po natin, yung typical, meron tayong lamesa, hindi po ba? Tapos may mga kanya-kanyang upuan. Sa panahon po nila, walang lamesa. Sa panahon po nila, ang typical ay nakahiga, yung kanilang muka ay nakaharap dun sa kainan, lahat nakahiga.
So ang tendency po ay magkakadikit sila, no? Kaya mapansin niyo po, isa sa karakteristik ni John the Beloved, yung lagi siyang naglilin. So mapansin po natin mga kapatid, hindi lamang nakisalo siya, kadikit pa niya yung mga makasalanang na itinuturing ng society ng panahon nila. Ano po? So, hindi lamang inoffer ng ating Panginoong Sus yung pribilehiyo for Mark to be his followers, but also to be his friend. Kaya tinitiyak sa ating mga kapatid, hindi tayo ipagkakahiya ng ating Panginoon. Hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Why? Call unto me. Come unto me. And I will be with you, mga kapatid. Sasaluhan kita. Sasamahan kita. Hindi ka mabibigo. Tinanggihan ka ng ibang tao, hindi kita tatanggihan. I will be with you. Matthew found Jesus who came into the world to seek and to save that which was lost. Ang totoo mga kapatid, sa mga alagad, medyo mabigat yung naging hamon kay Mateo. Bilang isang mangingisda, maraming pwedeng balikang isda. Sina Pedro, sina Santiago. Bilang mga mangingisda, laging merong bangka na naghihintay sa kanila. Pero si Marcos, si Mateo, wala na. The moment na iniwan niya yung kanyang trabaho bilang isang tax collector, wala na siyang babalikan. Bakit? Pinag-aagawan nga yung posisyong yun eh. Pinag-aagawan yung posisyong yun. So nung iniwan niya yung pagiging tax collectors, wala na po. He left everything. Why? He wants to be not only to be Christ's learner, but he wants to be Christ's friend. Para kay Mateo, mga kapatid, tinanggap niya hindi lamang ang pagkapatawad, kundi tinanggap niya ang isang napakataas na posisyon. And that is to be with Jesus. Between Korean novela and quiet time, alin ang mas matimbang sa atin? Mas matimbang yung Korean. 1 oras, 2 oras. I myself, mga kapatid, biktima din, no? Nakakapagtaka, bakit pagka natuon ko na sa isang Korean, talagang susundan mo. Pero ang tanong, katulad ba tayo ni Mateo? Mas mahalaga sa atin yung to be with Jesus. Mawala na lahat ng Korean novela. To be with Jesus ay isang napakataas at napakagandang karanasan sa buhay natin. Tinitiyak sa ating mga kapatid, hindi tayo mabibigo. The moment na tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Sus. Bakit? Hindi niya tayo tatanggihan. Lagi siyang may oras para sa atin. Hindi lamang po yung mga kapatid. The moment na tayo po ay tumugon sa tawag ng ating Panginoong Sus, not only He will always have time, tinitiyak sa ating mga kapatid, magiging productive po tayo. Hindi tayo malulugi mga kapatid. Pag tayo naglaan ng oras nakasama ang ating Panginoong Sus, titiyakin po sa atin, tayo po ay magiging productive sa ating buhay Kristiyano. Halimbawa po, John 15 verse 14, kayo'y mga kaibigan ko. Pansinin po natin, ang sasalita ng ating Panginoong Sus. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan. Sapagkat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. So napansin niyo kapatid, isa sa component mga kapatid ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus is to be His friend. And to be His friend, willing tayong makinig. Willing tayong pag-aralan, unawain, kilalanin pang lalo, lubusan ng ating kaibigan. Ngayon, pasinin niyo po, the same chapter, verse 16. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Again, yung initiative po galing sa ating Panginoon. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. He is the good news, mga kapatid. Walang paraan, mga kapatid. Kung gusto nating matiyak ang taong 2024, be with Jesus. Grow with Him.
Spend time reading His Word, mga kapatid. Why? Again, kapag nakita niya ang isang pananampalataya, titiyakin po niya, hindi kanya bibiguin. Pangalawa, the moment na tayo po ay tumugon sa kanyang panawagan, lagi siyang may oras para sa atin. Pangatlo, mga kapatid, He warns us of the new from the old. Pansinin po natin, mga kapatid, ang talatang 19. Sumagot si Jesus, dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinakasal? Of course, hindi, mga kapatid, hindi po ba? Alam natin, pag may kasalan, talagang masaya, no? Ang atmosphere. Although yung dalawang ikinasal, medyo nag-aalala. May panggastos pa ba tayo? Diba? Nag-aalala. Alam ko inutang yung panggastos. Ano po? Pero as far as yung mga inimbita, talagang i-enjoyin nila yung moment na yung mga kapatid. Napansin natin, sa bahaging ito, merong nabubuong katanungan. Ano po? Again, doon sa mga antagonists, ano po, sa mga religious leaders. Ang kanilang katanungan, bakit wala siyang panahon para mag-ayuno? Hindi katulad ng mga alagad ni Juan at ng mga Pariseo. Kung ating papansinin, hindi po ipinagbawal ng ating Panginoong Sus ang pag-aayuno, fasting. Ang sinasabi lamang niya, hanggat ang lalaking ikinakasal ay kasama nila, it's time to celebrate, mga kapatid. His presence ay meant for celebration. But when He is gone, that's the time for them to fast. Bagamat ang fasting ay mabuti at ang ating Panginoong mismo ay sumasang-ayon, sa pagkakataong ito, hindi siya sumang-ayon, hindi dahil sa mali. Kaya siya hindi sumang-ayon sapagkat alam ng ating Panginoong Sus, God is doing something. Is doing new thing. Kung gusto nilang maranasan ang pagbabago na magagawa ng Diyos, kailangang itugma nila yung kanilang isipan, yung kanilang paniniwala sa bagong ginagawa ng ating Diyos. Mapapansin po natin, ipinakita to ng ating Panginoon sa isang simpleng ilustrasyon. Una, ginamit po niya yung piece of cloth sa verse 21. Ang sabi niya, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang damit. Hindi po ba? Yung bagong tela, itatagpi mo yon sa bagong tela. Sapagkat kung yung bagong tela itinagpi mo sa lumang tela, wawasakin ng bagong tela yung lumang tela. Hindi po ba? Ganun lang yung kasimple. Pangalawa, ginamit din po niya yung wineskin upang ipaintindi na hindi mo pwedeng ipagpilitan yung sarili mo. Kailangan sumunod tayo sa pagbabagong ginagawa ng ating Diyos. Pangalawa po, ginamit niya yung wineskin o yung sisidlang yari sa balat. Ang sabi po sa verse 22, wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Bakit? Sapagkat alam natin, mga kapatid, yung fermentation na magagawa ng alak, sisirain niya yung lumang sisidlang yari sa balat. So, kinakailangan, bagong alak, dapat bagong sisidlang yari sa balat. Ano po sinasabi ng ating Panginoon? New patches are for new cloth. New wineskin is for new wine. Malinaw, mga kapatid, ang babala ng ating Panginoong Sus. Hindi natin pwedeng ipagpilitan ang ating sarili. Anumang pagbabago ang gusto natin, dapat iyakma natin sa pagbabagong gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan may mga tinatawag po tayong non-biblical preconceived idea. May mga kaisipan po tayo na hindi akma, mga kapatid, sa kalooban ng ating Panginoong Sus. Mapanganib po ito kung ating ipagpipilitan. Kung nais nating lubos na makilala ang ating Panginoong Sus, sumunod tayo sa paraan ng ating Panginoong Sus.
Kung nais nating magkaroon ng malaking pagbabago sa ating buhay, sa pagharap natin sa taong 2021, hanapin natin ang pagbabagong gusto ng Diyos na mangyari sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ipagpaumanhin po ninyo. Gusto ko pong i-promote yung aklat na Losing Spiritual Vitality. Yun po yung gustong ipaunawa sa ating mga kapatid. Anumang karanasan ang ating pinagdadaanan, mga kapatid, laging meron pong layunin ng ating Panginoong Hesus. Sa paanong parang i-accomplish ng Panginoon ang kanyang layunin, sumunod po tayo, mga kapatid. Mahirap man. Naikwento ko po sa inyo, isa sa akin naging issue, bakit sa maraming pagkakataon sa akin pa nangyari. Yung aking April 1st event last year. Pero, again, as I look back, nakita ko po yung malinaw na direksyon, malinaw na plano na gustong ipagawa ng ating Panginoong Hesus. So, gusto ko pong ipag-anyaya, itong aklat na ito, ipamigay po natin sa mga kaibigan po natin. Sa biyaya po ng Diyos, ito po ay tutulong na akayin sila na yung seemingly losing spiritual vitality, in the end, with the Lord, they will end up victorious. So kung nais po nating mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesus, walang ibang paraan, mga kapatid, kundi sa patnubay ng banal na Espiritu. We need to be willing to change sa paraang gusto ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang ating natutunan, mga kapatid? Nakita po natin ang tatlong pamaraan kung paano isinakatuparan ng ating Panginoong Hesus ang gawain ng ating Ama. Una, He sees our faith. Kaya naman, hindi Kanya tatanggihan. He calls us. Kung tayo po tutugon, tinitiyak sa atin. Lagi siyang may oras para sa atin. Pangatlo, mga kapatid, winawarningan po tayo. Binibigyan po tayo ng babala ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya magbago po tayo ayon sa paraang ginagawa ng ating Diyos. Bago po tayo manalangin, mga kapatid, ito po ba ang gusto nating gawin? Is this our heart's desire? Pinaniniwalaan po ba natin that Jesus will not drive us away? Kung tinitiyak niya na naroon ang ating pananampalataya. Pinaniniwalaan po ba natin ito? Willing po ba tayong sumunod sa kanyang kalooban? Titiyak niya sa atin na tayo po ay tatagpuin niya. Kung tayo po ay susunod sa kanyang tawag. Ito po ba ang desire ng ating puso? Gusto po ba natin magkaroon ng pagbabago? Knowing that Jesus will protect us. From harm. Kung tayo po ay merong malalim na kagustuhang magpabago sa paraan ng ating Panginoong Hesus. If this is your heart's desire, mga kapatid, samahan po ninyo ako sa panalangin ngayong umaga. Tinitiyak po sa atin na ang isang simpleng pananampalataya ay sapat upang ang Diyos ay kumilos sa atin. Yung ating kagustuhang sumunod, tinitiyak sa atin, hindi niya tayo iiwanan. Sasamahan niya tayo. At kung ating susunod sa kanyang kalooban, sa pagbabagong ginagawa ng Diyos, tinitiyak niya sa atin yung kanyang pag-iingat. Salamat po, aming Ama, ngayong umaga, sa katotohanang hindi mo bibiguin kami ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Salamat po sa katotohanan na lagi kang may oras sa iyong mga anak na sumusunod sa iyo. Higit po sa lahat, titiyakin mo na meron kang pagbabagong gagawin kung kami na iyong mga anak ay gustong sumunod sa kalooban mo. Aming Ama, ikaw na rin pong nagsabi sa amin pong kalagitnaan. Narinig namin ang mga dakilang bagay na ginawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus.
Kung kaya't ang amin pong dalangin muli, ulitin mo po ito sa aming kapanahunan. Ang mga dakilang bagay na magagawa mo, mangyari po sa mga anak mong sa iyo ay nananalig at kumikilala at sumusunod. Salamat po sa malayang pagkilos ng Banal na Espiritu, sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Bilang pasasalamat sa mensahe ngayong umaga, tawagan natin ang mga office bearers. I-alay natin ang ating mga tithes and offerings. Mapit po tayo sa ating Panginoon. Nalangin po tayo. Salamat, Lord, dahil ang tunay na pagbabago ay nasa inyo. Salamat din, Lord, na sa mga oras na pangailangan ay nandun kayo. Hindi nyo kami iwanan at pababayaan. At naranasan namin ito dahil inalay ni Jesus ang sarili niya upang makalapit kami sa Kanya kahit anong oras. Salamat, Lord, sa inyong salita ngayong umaga at bilang pagsasalamat, inaalay namin ang mga tithes and offerings dahil lahat na meron kami ay galing po sa inyo. Tinataas namin ang mga ninuno ng simbahan upang maggamit ito ng wasto upang mas lalong itaas ang inyong pangalan. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan at pinabalik namin sa inyo lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo sa pagpupuri sa Diyos. Bago po tayo mag-close ng panalangin mga kapatid, reminder po, yung date tayo ulit, January 9, 2024. Ang registration po ay 500 pesos per couple. Ganon din po sa labas, kung gusto po nating magkaroon ng Losing Spiritual Vitality, meron po tayong mga MIB na i-entertain tayo para sa nabanggit na aklat. Ano po? Let us pray. Lord, aalis po kami sa lugar na ito na merong katiyakan na ang aming Panginoong Hesus ay laging sa amin. Sa mga anak mo na kumikilala sa iyo, sumusunod sa kalooban mo, at merong kagustuhang mabago ayon sa pagbabagong ginagawa mo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataong makapaglingkod sa pamagitan ng tithes and offerings, maging sa pamagitan ng ministry ng church greeters at ng aming pong multimedia. Nagpapasalamat din po kami sa aming bilang ngayong umaga. Salamat po sa patuloy mong magagawa sa mga pre-request ng iyong mga anak. Ito man po ay pinansyal, spiritual, o material. Ikaw ang aming patuloy na pagtitiwalaan. Ang dalangin lang po namin, patuloy mo kaming ilayo, Panginoon, sa anumang mga kasakitan. I-sustain mo yung kalakasan na kailangan ng aming pangatawan. At anumang mga hamon ng buhay sa opisina, sa paaralan,
maging sa aming mga tahanan, o maging sa aming sarili. Lord, tulungan mo po kami na merong kahandaang mabago sapagkat Ikaw ang aming Diyos na hindi titigil, gagawa at gagawa ng pagbabago sa buhay namin. Kaya naman sa katapatan ng iyong salita, sama-sama kaming aasa at magtitiwala sapagkat Ikaw ay Diyos na totoo at tapat sa iyong pangako. Pangyarihin mo po ito sa pandinig ng bawat isa. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kalakasan, kapanatagan at patuloy na kakayanang sumunod sa kanyang kalooban. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Sa panghuling awitin, ating pong awitin ang In the Service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can Bring in the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow I can see. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. To His guiding hand forever I will cling. In the service of the King. In the Service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly Bring in the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Good morning and God bless us all. Ito po ang 8 a.m. service ng Bread from Heaven Christian Fellowship. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa inyong pagdalo ngayong umaga. Ang Bread from Heaven Christian Fellowship ay matatagpuan sa Concha Cruz Drive, Corner D, Poblete Street, PF Homes, Parañaque. At inaanyayahan namin lahat ng bumisita sa website ng simbahan www.breadfromheaven.org. Sundin ang Facebook page at mag-subscribe sa YouTube channel para panoorin ang mga dating videos at makita ang mga announcements para sa mga activities.
Paalala din po na maaari nyo din tawagan ng simbahan or mag-iwan ng message sa Facebook kung kailangan nyo ng counseling or prayer mula sa aming mga pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon.